Ang mambabarang. Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang alamat na ikinukwento ng matatanda. Ang tungkol sa isang makapangyarihang mambabarang na may kakayahang magpahirap at pumatay gamit ang itim na mahika. Sinasabing ang sino mang makagalit nito ay tiyak na mapapahamak. Marami na raw ang nawala ng walang bakas, at ang iba na may namatay sa hindi maipaliwanag na paraan. Si Carlo, isang batang negosyante mula sa syudad, ay bumalik sa kanilang baryo upang bisitahin ang kanyang lola na may sakit. Matagal na siyang hindi nakakauwi dahil abala siya sa kanyang negosyo. Nang dumating siya sa baryo, napansin niyang tahimik at tila may kakaibang bigat ang hangin. Ang mga tao ay lumalayo sa kanya, nagbubulungan sa kanyang lugar. Bakit parang natatakot ang mga tao? Tanong niya sa kanyang pinsan na si Lando. May nangyari, Kuya Carlo. May isang matandang babae na namatay noong isang linggo. Sabi ng mga tao, isinumpa siya ng isang mambabarang dahil sa isang matinding atraso. Sabi ni Lando na halatang takot. Napakunot noo si Carlo. Hindi siya naniniwala sa mga gantong kwento. Para sa kanya, ang mga mambabarang at engkanto ay katang-isip lamang. Isang paraan upang takutin ng mga bata. Ngunit isang gabi, habang natutulog siya sa lumang bahay ng kanyang lola, nagising siya sa isang malamig na hangin na dumadaloy sa loob ng kanyang kwarto. Napatingin siya sa pintana. Nakabukas ito at kahit sigurado siyang isinara niya iyon bago matulog. Nang tumayo siya upang isara ito, may nakita siyang figura sa labas. Isang matandang babae, nakasuot ng itim na saya, ang nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Nakatingin ito diretso sa kanya, at kahit madilim, ramdam niya ang matalim nitong titig. Kinilabutan siya at agad na isinara ang bintana. Sinubukan niyang baliwalain iyon. Ngunit sa sumunod na araw, nagsimula ang kanyang bangungot. Nagising siya na may matinding kirot sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay may mga gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Nang tumakbo siya sa banyo upang magsuka, halos himatayin siya sa nakita. Isang malaking itim na insekto ang lumabas sa kanyang bibig. Napatras siya, nanginginig sa takot. Sinubukan niyang sabihin ito sa kanyang pinsan, ngunit walang gustong makinig sa kanya. Kuya Carlo, umalis ka na rito. Baka ikaw na ang susunod. Babala ni Lando. Ngunit huli na. Habang lumilipas ang mga araw, lumalala ang kanyang kalagayan. Nagsimula siyang magkaroon ng mga sugat sa katawan. Parang kinakain siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa gabi, palagi siyang nakakakita ng anino sa sulok ng kanyang silid. Ang hugis ng matandang babaeng nakita niya sa labas ng bintana. Dinala siya ng kanyang pamilya sa isang albularyo, si Casimyon, na nagsabing siya ay sinumpa ng isang mambabarang. May atraso ka ba sa isang matandang babae? Tanong ni Casimyon. Naaalala ni Carlo ang isang insidente noong siya ay bata pa. May isang matandang babae sa baryo na madalas nilang pinagtatawanan. Madumi ito, hindi nakikisalamuha, at sinasabing isang mangkukulam. Isang beses sa kanyang pagiging pilyo, sinabuyan niya ito ng tubig habang nagtatawanan sila ng kanilang mga kaibigan. Bata ka pa lang,
minarkahan ka na niya, ani ka Simeon. At ngayong bumalik ka rito, tinapos na niya ang kanyang sumpa. Walang ibang paraan kundi ang lumaban. Dinala si Carlo sa isang ritual upang alisin ang sumpa. Habang nagaganap ito, nagsimula siyang magsuka ng mas maraming insekto. Mga ipis, gagamba, at uod na parang lumalabas mula sa kanyang laman. Napasigaw siya sa sakit at takot. Ngunit sa gitna ng ritual, isang malakas na alakak ang umalingaw-ngaw. Mula sa dilim, lumitaw ang matandang babae. Ang kanyang mga matay nanlilisik. "Hindi mo ako matatakasan, bata," sigaw nito. Itinuloy ni Simeon ang ritual. Binasbasan si Carlo ng langis at dasal. Nagpupumiglas siya, ngunit unti-unting bumigat ang kanyang mga mata hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magising siya, wala na ang kanyang sakit. Ngunit sa labas ng kanilang bahay, may balita na natagpuan ang katawan ng isang matandang babae sa gubat. Patay, pero may ngiti sa kanyang labi. Mula noon, hindi na bumalik si Carlo sa baryo. Ngunit gabi-gabi, sa kanyang panaginip, naririnig pa rin niya ang isang pamilyar na halakhak sa dilim. Ngunit sa kanyang panaginip, hindi lang ito isang halakhak, kundi isang tinig na bumubulong sa kanyang tenga. "Huwag mong isipin na tapos na ito, Carlo. Babalik ako." At sa kanyang katawan, isang bagong sugat ang lumitaw. Gumagapang at lumalalim sa kanyang balat. Isang araw, habang nasa kanyang konto sa Maynila, nagsimula siyang makakita ng anino sa kanyang silid. Ang halimuyak ng bulok na dahon at lupa ay unti-unting bumalot sa kanyang paligid. Napalingon siya. Sa kanyang salamin, isang matandang babae ang nakatayo sa kanyang likuran. May malalim na ngiti sa labi. Hindi na niya naitapon ang kanyang paningin. At sa isang iglap, nawala ito. Ngunit isang matalim na apdi ang bumabalot sa kanyang likod. At nang silipin niya ito sa likod salamin, may mga sugat na tila ukit ng matatalim na kuko. Nagsimula siyang maghanap ng ibang paraan upang maputol ang sumpa. Muling bumalik si Carlo sa Visayas, sa mas malalim pang bahagi ng kagubatan kung saan daw nakatira ang isang mas makapangyarihang manggagamot. Sa kanyang paglalakbay, nararamdaman niya ang presensya ng matandang babae. Para siyang hinahabol ng anino ng nakaraan na hindi niya matakasan. Habang nasa loob ng isang kubo sa gitna ng kagubatan, nagsimula muli siyang magsuka ng insekto. Ngunit sa pagkakataong ito, mas marami at mas malalaki. Pinalibutan siya ng mga litap-tap na biglang naging kulay itim. Habang bumubulong ang hangin ng mga hindi maintindiang salita, sinimulan ng manggagamot ang ritual. Ngunit mas malakas ang puwersa ng mambabarang. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid at narinig niya ang nakakatakot na tinig ng matandang babae. "Kahit saan ka magtago, Carlo, nasa dugo mo ako."